Yo, what is up mga kapulido, Genrix Motor Parts. May upgrade tayong pang malakasan ngayon. Mag-aari ni Der, ayan. Kapatid namin sa INC. Ang kakargahan natin is ito, NMAX V1 63 pangilalim plus 4 na TSMP. Ay, wala palang brand yan. So yung history ng kanyang motor is kargado na ng 63. Kaso nun din rin nila Jonathan, isang kutsara na lang daw ang langis. Tapos eto ang kulay niya kanina. Pero ngayon ayan na. Alright, magaling yung mga boys. Malinis na. Ported siya and nakakam dati. Pero maingay na daw. Pinatakbo mo pa papunta dito daw? Okay, tumatakbo pa naman daw na papunta dito. Kaso tumatakbo lang. Tumatakbong maingay. Ayan yung stock signal niya. Naka-bearing na iba. So share ko lang yung pagbuo. Yung mga senaryo na nandito. Ay! ECU pa lang, flathead na. At ang gagawin natin at mga materyales na gagamitin, mga preparadong piyesa niya, mga kapulido. So unahin na natin to. Meron siyang radiator na walang tatak. Radiator na walang tatak. Yan, radiator lang yan. NMAX ang tatak. Tapos may binili siyang takip. Kasama ba to dito? Takip? O hiwalay na binibili? Kasama. Nakaiwalay pa siya na box, no? Meron siyang walang tatak na oil pump. Kulay orange lang. Kulay orange lang siya. Super flow na NMAX. Tapos ito, wala rin tatak to. Yan. Pang Aerox 150cc. Maliit yan. Tapos wala rin tatak to. Wala na yung mga box eh. Bearing cam. Meron siyang 38mm na walang tatak na throttle body 38. Yan. So yung niya, yung tubo-tubo para sa air cleaner is hindi kasya, kaya ang gagawin namin dito is lalagyan namin ng air filter ni Kapulido. Wait lang. Ito ilalagay natin dito. Yan o, di ba? Sakwan. Dahil malikabok sa kanila, ganito nangyari sa kanyang throttle body. Medyo may konting throttle body na may maraming dumi. Dumi na may konting throttle body. Tapos meron siyang cam dito, wala rin tong tatak. Basta cam lang. Actual sinukat ko. Intake ng exhaust 5.5, BBA 5.7. Ito wala rin itong tatak. Try ko lang ilagay mamaya. Abang sensor. Ito bumili rin siya kasi tuyuan na ng langis. Ito wala rin tatak to. High tensile sabi. Ito adjustable timing gear. Meron siyang kasamang dalawa. Yung isa optional siya. Yung isa hindi kasya. Compression release to Yung isa kasya naman. So etsa-puwera na to. Choo! Yung kanyang black murang pyesa. Bahala na kayo sa brand. Basta 63 siya na Ford. Ang kanya cylinder head wala rin tong tatak. 2023 intake and exhaust. Tip para sa kanyang headworks. Ito nakaport na ang intake. Yan. Pogi. Bali ang tinanggal namin dito is
Wala naman ng zoom. Itong obstruction lang naman. Ito. Yan, kung nakikita nyo yan, makakapaan nyo naman yan kapag ano, yung mga bangga na yan. Yan. Kanya-kanyang diskarte yan kung anong gagawin nyo. Pero kami, ang ginagawa namin is tanggal bangga. Lahat ng bangga, tanggal. Lahat ng bangga, iba. Pati valve guide, medyo nababawasan yan para dun sa airflow. Tapos meron din bangga kanina dito. So, kasya na para sa ating bushel. Ito hindi pa to kasya dahil sa pagkat datapwat. Masigip pa siya. Virgin. Yung kanyang pipe walang tatak. Sunog-sunog. NMAX B1. So, hindi siya pasok sa pang B2 na head. Malamang sa malamang edit natin yung elbow pag may time tayo mamaya. Lean siya kaya siya nag-uubos ng langis tsaka coolant. Tapos try natin kung maharapan pa natin ilagay itong abang sensor para kapag ka nag-tune siya ng ECU, meron siyang AFR reading. Ano pa? So sinisettings na namin lahat para mamaya is bolt on na lang. Ang kagandahan nito signal niya, hindi na kailangan ng sandwich spread. Kaya rekta na siya, magde-deck height siya ng 0.5. So yung may-ari ay scam yan. Meron siyang ano to? Buto. Relo na 20 to 100. Ayaw na niya ng speed ng digital. Ano to? Water temperature gauge. Ayun. Basta makita lang natin mamaya kung ano. Ito, napakalikabok sa kanila. Importante itong air filter. So, buuin na natin to mga kapulido. Ano pala, concern pala tungkol dito sa kanyang piston. Itong katiting lang na dome na to is sumasabit sa kanyang chamber dito. So, iba yung sukat na itong chamber. Kapag binolton mo to, uumpog siya. Ayan, may siwang. Nakabanggaang. So, simple na lang gagawin naman dyan. Kaya sa patorno pa natin to at magagamit ng mahabang oras, grinder is the key. Manipis lang siya Puliduhin na lang yung pagkaka-grind. Kung ito naman kasi tatabasan, medyo makapal yung tatabasan Pero pwede rin naman. Depende na lang mamaya kung anong mas better. Pero palagay ko itong piston na lang. Kasi mas mura ang piston kesa head. Alright. Ang nagastos daw ni sir? 10,000 pesos. So ayan, pwede natin ilagay ito dahil naka-gasket na ang kanyang naka-gasket maker na ang kanyang tawag dito. Ayan, yung lagayan ng gasket maker. At saka tuyo na rin yan. So pwede na nating i-bolt on ang kanyang Nyelsigun na +4. Yan. So nire-ready na rin yung head. Tapos piston mamaya bawasan natin. Tapos bolt on na lang siya halos. Yung headworks napaka-importante sa pagkarga. Alright, update mga kapulido. So nailagay na natin ang kanyang racing cam na stage 3. Tapos ang mga rocker arm na bago. Yan. Tignan mo naman ang pagkakaport, napakapogi. Nailagay na kanyang valve spring. 4.5 pa lang valve stem nito. Exhaust port yan, no? Tapos yung kanyang mga valve spring, valve head, cylinder head, may mga kasamang mga 2mm washer.
para tapos merong spring seat na nasa 0.8 standard. So merong note dito yung head. Ayan, kayo na magbasa, bahala kayo dyan. Okay, post nyo na lang. So hindi namin nilagay yon dahil di naman kailangan yon, napakatigas. Para hindi maulit yung nangyari sa dati niyang karga. Ayan. Putput na yung mga valves. Ayan. Sobrang tigas. Sobrang tigas. Yung dating rocker arm, mga stock rocker arm, nasira yung mga ano, ayan. So yun, mas okay yung tamang tigas lang. Oil pump super flow nadala is nailagay na. Tapos kinukuha na natin siya ng TTDC, True Top Dead Center. Ayon sa aming pagsusukat, ang stock timing ay hindi match sa kanyang aftermarket crank timing. Yan. So yan, malayo. Malayo yung dating timing, mga ilan. So yun, importante yan para makuha natin yung cam timing. Ayan. Ayun, malayo. Yan ah. Ayan yung dating timing. So lampas ng konti. Sa True Top Dead Center deck height naman niya, wala pang base gasket yan. Tansya millimeter. Sukatan na natin para accurate. Sipat-sipat lang, mata-mata lang. Sige. Tansya ko. Ang tansya ko ay, dali itap muna natin para accurate yung mata. Gifted ang mata. Yan. Para gifted ang mata, tatansyahin ko muna to. Ang tansya ko dito sa kanyang deck height is 0.6. Pagkakasipat, 0.6. Mata-mata lang. Sukatan natin dito sa caliper. Hop, lumitaw na, resulta. Tama ba ang mata-mata? At gifted na mata? 0.6. 0.6 eksakto ang tansya. Oh. Saktong-sakto, di ba? Ganun sumipat. 0.6 ang deck height niya. So, lalagyan ng base gasket yan. Yung kasama ng murang pyesa na base gasket. Tapos, ilalagay yung head gasket. Nandi na sila. May palibreng McDo, sir. Salamat. Yan. So, ang next na lang na gagawin yan is tatabasan tong dome. Tong konting dome na to kasi tatama siya doon sa ating chamber. Alright. Maya-maya. Nakasalpak na to. Start na. Ito ang kanyang pulang throttle body na ilagay ng ating air filter. Kasi pass tayo sa open air cleaner. Alright. So yan. Yo, update mga kapulido. Bale itong piston niya is medyo natabas na natin sa gilid. Kaya hindi na siya umpog. Yan, kasya na siya. O, di ba? Tapos, napansin ko rin dito sa kanyang water jacket.
magaganda yung mga butas nito at kumpleto, maluluwag. Dito naman is konting maliliit lang. Pagdating naman sa gasket, meron pang part na walang butas. So susundan ko ito para mas maganda yung flow ng ating coolant. Tapos ito dadagdagan ko rin ng mga butas yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Yan, para iwas overheat. Nakita ko may mga CNC pinag-anuan pa dun. Ayan, di ba? Sungkitin natin. Mga pinag-anuan ng CNC to. Ayan, dumi. Di ba? Ayan, nalaglag. So, ilabas natin dun sa kanyang butas. Wala. Wala palang butas. Yan. Okay, ito yun. Susundin ko muna yung butas para sa ating gasket. At dahil sa aming mabusising pagsusukat, tumutukod ang exhaust. So, syempre, pag tumutukod, valve packer. Yan. Ewan ko lang kung matapos namin to. 1 day setup. 1 day setup pag natapos to mga kapulido. Ayan. Exhaust lang tumutukod. Ayon sa aming mabusising pagsusukat. Di ba? Pulido, di ba? Pulido. Alright, salamat sa ating mini palpangat machine. So ilalagay na ni Jetty ang kanyang base gasket. Hindi namin gagamitin yung kasama ng base gasket ng MP. So ang gagamitin namin base gasket is itong stock, tapos nilagyan namin ng gasket maker. Kasi yung MP is papel. So may chance na napipit-pit. So kapag ka napit-pit, mag-iiba yung compression, nababaraan yung oil passage. So masoko yung metal gasket. Next yung ating mga butas para sa water flow. Ayan, na-edit na lahat. Yan. So malalaki na rin sila. Dun sa ating head gasket, na-edit na rin. Ayan, malalaki na. So bolt on na lang, tapos kuhanan na natin ang timing gamit ang ating degree wheel tsaka mga dial gauge para makuha natin ang gitna ng racing cams. Alright, just shoutout sa kanya. May reviews siyang kape dahil magaling siya mag-gasket. Manoy Works. Shoutout kay Manoy Works. At habang busy naman kami ni Jetty, ay nilalagay naman ni Tantan yung relo. Yung relo na hanggang 100. Yan, nagtatasbo na siya dun. Bahala ka dyan. At habang busy naman kami lahat, ang may-ari naman ay Chill Coffee. Yan, bali doon sa timing is naglagay tayo ng bagong timing ngayon. Ayan o. Yan, nasa kanan. Dahil hindi tama yung dating timing. Bagong gupit ko? Nakita na kanina. Natakpan na siya. Nakanya. Nasaan na ang kanyang piston ring? Poste ba? Ang piston ring na nagtago, tagal namin hinanap. Nandun lang pala, nakatago. Siyempre, mauna ang oil ring. Ito nga, yan. Oil ring. Tapos, yung dalawang niya, bakod. May dalawang bakod ang oil ring na yan eh. Para piston ring na manipis. Ito yung minsan ginagamit kapag ka may aluminum sigunyal, pagilid, sideways. Papalaman mo siya dun sa bearing. Ayan o, diba? Unang ring,
1 ring. Yung kulay black na matalim sa baba. Una yung papasok ha. Ito, 2 ring. Pagka nakalagay na yung pangalawang ring, 2 ring na siya, pwede na siya sa long drive. Yun. Ay, pag nabuo to, yung mga customer, ginagawang racing. O, di ba? O, mata-mata muna, sipat-sipat lang. Pasal kanyang pin lock. Piston pin lock. Piston pin lock na kinakaway. Hirap. Ato, yung kaangat ko rin. Biglang sandak sayo. Ano bola mo sir? Yung orange. Ano bola? Yung sa jack. 911. Injector, kapit mo na. Kaya to. Yan. Nailagay na. Tapos, lalagyan na natin ng ano yan. Langisin. Yan. Langisin sa kanyang pin. Yan. Tapos, atin ang ilagay. Exhaust marking. Ayan. Intake, walang marking. Alam niyo yung marking. Kayong tahimik lang. Yan. Si marking, yun yung haring tahimik lang. Marking. Na may ECU nyo, oh. Flathead na yung katapat. Katumbas. Alright. Nailagay na natin. Ang saglitan lang. Pwede na natin ilagay ang kanyang bore. Borang pyesa. Langis. Langis. Ang galing nga, FP pero chrome bore. Forged piston. Galing eh. Meron na palang ganon. Ito dapat kunin mo yung sa stock. Yung drain plug ng coolant, papusan. Ito na yun. Yung drain plug. Pag di mo nilagay yan, tutulo ang coolant mo. Paglagay. Parang umuutot si Jetty ah. Put. Lalayo ko, nag-iinit ako sa tabi ko. O, diba? Basic, 2 ring. Basic, 2 ring. Mabante. Yan. Timing chin. Napakita yung Tapos, lagyan nyo natin ng ano, hingay. Shoutout pala sa mga tambay natin. Isang malaking tao. Isang malaking tao, 2 malaking tao, isang malaking ulo. Ay! Si Marvin pala. Nadali ka itong blina. Big head! Ay, big valve! Yan. Alright. Yung MTRT head, may kasamang shims. Kaso parang mahina yata sa mat si MTRT. Bakit 2 lang ang shims? Yung may-ari, chinek na to. 2 lang daw talaga nakalagay. O, bala kayo dyan. Hindi lalagay na lang natin siya sa intake. Lagay ko lang sa intake yung 2 shims.
Yung shims boys, yun yung cap ng yun yung itakip ng valvula sa kanyang tuktok. Dali, tanggalin ko para sa inyo. Ayan, bali itong shims na tinatawag. Yung Raider kasi may shims pero ngayon meron na rin siyang shims ang ibang motor. Ayan, bali, ay, nalaglag. Dito siya ilalagay dito sa tuktok. Protection para yung valve ay magtagal. Alright. Ayan, nailagay na natin mga kapulido. Ayan. Ayan. So, malas. Kulang ng dalawa. Singilin si MTRT. Penging dalawang extra para sa exhaust. Lang. Kasi hindi natin nilagay. Alright. So, pwede na natin isalpak ang kanyang cylinder head. Pero, ilalagay muna natin ang kanyang head gasket. Alright, syempre, dowel muna mga kapulido. Tapos, ang kanyang head gasket. May gasket maker po yan bali kami ganun talaga, nilalagyan talaga namin. Kung ayaw nyo, diwag. Alright. Tapos ang kanyang kukunin na lang pala yung stock na stud. Nilagay na yung injector. Si Jetty nilalagay naman yung ako inilalagay ko naman ang ulo, head. Alright. Washer. Yung washer pala, nawawala yung dalawa. Yeah. Dalawang washer, nawawala. Wala eh. Hindi na yan. Ang bunganga, nakagasket na rin ang kanyang R8 manifold, nakalagay na rin. So bolt on na lang, tapos timing. Sipat-sipat lang, mata-mata lang, lifted ang mata. Okay, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
talaga. Okay. Update. At dahil dyan, alas 12:50 na pala. Meron pa kaming napakaraming problema. Pagbukas namin ng kanyang TPS ay hindi pala pareho. So, cancel ito. Yung dating ang manifold. So, ilalagay namin is yung dati niyang manifold ay throttle body. Yung kanyang throttle body dati is 34mm. Ito naman ay 38mm. So, gagana naman siya. Ang problema namin ay oras na. At ito pa ay mas napakatuliling ang aking ulo. Ang kanyang tambucho ay hindi pala match dahil pang B2 ang kanyang head. So, ang gagawin namin dyan is puputulin na muna namin para may pari-elbow niya sa susunod. Pero, titignan namin kung anong magagawa ko. Dahil ismaw lang ang welding at wala akong bender. Ito pala ang original niyang position dati. Napakalayo pala. Nasa side ang kanyang lagay ng tambucho. Kumbaga sa Mio, parang pang stock. Tapos ito, pang 4 valve. Hawitgar. So, puputulin ko muna to. Tapos tatry ko kung paano ko siya we-weldingin. Pero kung no choice, ladies choice talaga, puputulin ko na lang. Tapos ang tambucho na muna na pang uwi is ito muna. Ayos ba yon? Dito lang. Natawa ang may-ari. So siguro i-edit muna namin. Puputulin ko siya dito. Bahala na kung paano ko siya mamamount doon. O, putulin mo muna to. Problema nga ito. Ayun, nagpo-port na si Momon Jetty doon dahil ang dati niyang manifold galing sa kanyang stock head ay hindi kasya din eh. It's complicated. Alright, nakuha na namin ang timing. Tukod ng valvula, okay na rin. Wala nang sabit ang kanyang valvula. Timing, okay na rin mga kapulido. Valve clearance ko na lang. Tapos yung tambucho, tingnan namin paano namin i-mount. Yung kanyang injector, nailagay na rin. Yung kanyang relo na hanggang 100, nailagay na rin. Ito na lang kanyang throttle body. Medyo alanganin ng butas. Hindi siya nag-match dito. Kasi hindi namin pwedeng gamitin to dahil hindi siya pwedeng lagyan ng TPS. May sariling TPS. Dapat pala, bumili si sir ng sariling TPS. Mismatch. Alas 12 na ng ating gabi, may get. Wala na kami mabibili. Ito pa niyan, malaki-lakang trabaho pa, malaki-lakang overtime pa. Pero pipilitin namin matapos to mga kapulido. I-update mga kapulido, it's 3:35. Medyo natagalan pa dahil maraming conflict. Tapos nung kanyang elbow, ginawa ko na, ayan. Niretubo ko na siya. Ako na gumawa. So, na-mount na. Tapos, wiring time. Bali, dati lang naman yan. Natakpan na. Mag-a-add lang ng water a-add pa tayo ng water sensor. So, kailangan pang buksan pala yung cowling yan eh. Ay, manardo ko ito. Pagapangan eh. Bali, ito na. Tapos, pababa na tayo ng wire sa loob. Hugot lang. Hugutin lang to. Tapos, magpababa ng wire sa loob para hindi na magbukas sa harapan. Mag-a-add tayo. Gagamitin yung ito. Sensor. Poso. So, maya-maya pwede nang start to mga kapulido. Habdi na mukha ako sa pag-welding. Pati mata. Kasi hindi man ako nag-goggles. Right. Update. Time check. Umaga na mga kapulido. Pero malapit na tayo sa katotohanan. I-start na natin yan. First start.
Nakalagay na. Yan. Yung coolant, i-bleed pa. May tira pa, oh. Nailagay na rin. Tapos, game. Alright. First start. Sana mabait. wala check engine. Yun, no? Yun. Ayos. Kailangan pa talaga ng tono na ito. Marimap niyan, tsaka yung tubo. Ewan ko lang kung okay na isa itong pinaggagawa ko sa tubo niya. Ayan, oh. Oh. At least hindi na pambiwan. Pambito na ang kanyang tubo. Pambito. Yan, oh, minor. Overgas. Alright, sarado na yan. Alright, i-test drive na natin yan. First test drive. Saan pa videographer? Shoutout sa kanya. Shoutout. Pakawin na tayo. Lasing ko na ng umaga. Boarding na. Boarding na, guys. Madalas, mag-U-turn tayo. Shout out. Let's drive natin sa kalye kahit pang-brake. Takbong break-in lang. Tagas, check. Wala naman tagas, check. Alright. Okay, bago natin pauwiin. Ating elbow, okay naman. Let's go. Yun. One push na mga kaburito. Wanan nga lang tayo. Uy. So hindi pa natin pwedeng sagarin to dahil hindi pa natin alam kung ano yung mapping niya. Wala naman tayong i-apa reading. Importante yung okay, matesting natin is yung makina. Kung pwede na siyang medyo piritin. Yun, no? Basta nga ba, may bigay mo yung sigaw, ibig sabihin nun, wala na siyang tukod. Medyo mahirap sa isang kamay. Medyo makulit ang kanyang Gredi
gauge. Ayan o. Patay sindi. Tapos minsan sobrang taas. Kanina 101, biglang bumagsak ng 93. Basta mabirit lang natin ng one time, eh, okay na tayo. Yan o. Nakawanan. So syempre for observation pa naman na may-ari ito. At saka syempre ipaparimap niya pagdating ng panahon. Yan o, nagkukwento ng mga nakamotor, di ako makabirit. Pabalik na lang makakabalito. Ganda sana kung meron na rin tayong panday na tuning. Pero hindi na rin kaya kasi umaga na oh. To follow na lang. So siya na yung bahala sa pagre-remapan. So yun, parang medyo rich siya. Hindi mo kasi malalaman, baka mamaya lean pala yung dulo. Ayun, may backfire oh, tulad nun. Gilid. Yung gilid nito is yung dati pa rin niya. 911 yata yung bola. So yun, okay na po ang ating ginawa mga kapulido.